Kamusta po kayo mga minamahal na mga taga-subaybay dito lamang sa Amazing God YouTube channel. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa kaharian ng Diyos. Ayan, no? At siyempre, ay kumusta po sa bawat isa? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa lahat ng panahon at pagkakataon sa biyaya at habag ng ating Panginoong Jesus. Ayan. So, nakita po ba ninyo, nasa likuran po ng inyong likod? Yan po yung ating pong i-discuss sa maikli lamang pong panahon at pagkakataon. Ayan. So, ang sabi po, no, ayan, nakita po ba natin itong sinasabing Kingdom of God? Ayan, napakarami po mga tao ang kung saan ay nagnanais na makapasok po sa kaharian po ng ating pong Panginoon, no? Ayan, at ang iba naman ay sinasabi nila na sila po ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos. At ang katanungan lamang po ay napakasimple, no? Paano kaya ang tao papasok sa kaharian ng Diyos? Ayan, so yun po yung isang simpleng tanong at alam naman po natin kung paano sinagot ng ating Panginoong Jesus ang patungkol sa bagay na yan at babasahin po natin. Sabi po dito sa John chapter 3, verse 3 muna yung ating pong babasahin. Ano? Sabi dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ayan. So kung titingnan po natin, sinabi po ng ating Panginoong Jesus sa kay Nicodemo, ano, na guro ng kautusan, na sinabi niya, kung ang tao daw po ay nagnanais, no, patungkol po sa tinatawag na kaharian ng Diyos, ay unang-una sabi niya, maliban ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Tingnan po natin, ano? So, kinakailangan palang ipanganak ang tao na muli para makita po niya ang kaharian ng Diyos. At nakita pa lang kapag ipinanganak na muli, sabi na born again, ay doon pa lamang niya nakita ang kaharian ng Diyos. Sa John chapter 3 verse 5, sinabi po ng ating Panginoon, no? Sabi po sa verse 5, sumagot si Jesus at katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan. Kaya kung ang pag-uusapan po ay kaharian ng Diyos, no? Bago po pala ang tao ay makapasok diyan, ano? Kinakailangan po ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Ayan. So, hindi po sapat yung tinatawag na ipinanganak na muli dahil kapag ang tao pala ay ipinanganak na muli, ay doon pa lamang niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ika nga, nagkaroon pa lamang siya ng kamalayan, no? Patungkol po sa kaharian ng ating Panginoon. Ayan. So, ang katanungan ay, paano kaya ang tao papasok sa kaharian ng Diyos? No? Ang sabi na, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu. Ayan. So, kung titignan po ba natin, madali lang po ba ang pumasok sa kaharian ng Diyos? Ayan po ang ating pong pag-uusapan. Ano? Ayan. So, sabi po dito sa ating pong nakikita na larawan, ano, ay meron pong 200 po dito. Yung isa po ay daan na malawak at yung isa naman ay daan na makitid. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa 200 na ito? Basahin po natin sa aklat po ng Matthew sa chapter 7 verse 13 to 14. No? Ang sabi dito, kayo magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang doon ay nagsisipasok. Verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong niyaon. Ayan. At isa pa po, ano, basahin na rin po natin ang lubos-lubos sa Matthew chapter 7 din, verse 21 to 23. No? Sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan. So, hindi po daw lahat na tumatawag sa ating Panginoon ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. No? Dito po sa Kingdom of God. Ha? Ayan. Kaya hindi po
lahat ng tao na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay papasok. Kaya sabi pa nga ng ibang mga tao dito, marami ang mga sasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon. Hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkakipangayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Kayo, sabi dito, magsilayo kayo sa akin, kayong magagawa ng katampalasanan. Ayan. So, ito po ang mga sagot ng ating Panginoon. Ano? Ang sabi ng ating Panginoon ay ang papasok lamang dito po sa tinatawag na kaharian ng Diyos ay yung taong gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. At ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, hindi ho yung ipanganak lamang na muli o maborn again lamang isang tao. Tandaan po natin, madami po sa ngayong mga tinatawag na born again na nagpapagaling, nagpapalayas at gumagawa ng maraming kababalaghan. So, yung po mga na-born again, nakita pa lamang nila ang kaharian ng Diyos. Sabi po ng ating Panginoon. Kaya dapat ang tao hindi mag-stay po doon sa John chapter 3 verse 3. Dapat makarating po siya ng John chapter 3 verse 5 na sinasabi po doon, maliban ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Ang tangi lamang pong paraan para ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos ay kinakailangan po niyang ipanganak ng tubig at ng Espiritu. So ngayon ay mamimili po siya sa dalawang tinatawag na daan. It's either na daan po na malawak, na ang patungo po nito ay kapahamakan, o ay ang daan naman po na makitid, na ang dulo naman po niyaon ay ang buhay na walang hanggan. Patungo po yan sa tinatawag pong kaharian ng Diyos. Ayan. Ngayon, ang papasok lamang po dito sa kaharian ng Diyos ay yung pong taong meron pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ayan. May pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya yung pong mga mananampalataya ng ating Panginoon ay meron pong tinatawag, no? Dapat natin maunawan, meron pong tinatawag na 5 signs of growing faith. Yan, 5 signs of growing faith. So sa bawat mga mananampalataya, alam po natin na bawat isa ay nagsimula po yan sa tinatawag na non-believer. Ayan, ito po, non-believer. Lahat po ng mga tao ay nagsimula yan sa pagiging hindi mananampalataya. Kahit pa sabihin po natin yan ay kababagong silang pa lang o anak pala siya ng pastor. So, siya rin po ay considered as non-believer. Okay? So, kapag siya po ay nakapakinig na ng salita ng ating Panginoon, so doon lamang po nagkakaroon siya ng pananampalataya. Ayun nga ang sinasabi ko ng Romans chapter 10 verse 17 na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, nagkakaroon po siya ng kalaman sa salita ng Diyos at pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya ang tawag sa kanya, sympathizer. Nagkakaroon na po siya ng simpatya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at mga nakikita na mga gawa ng ating Panginoon. And number 3, sabi dito, believer. Sino po ba itong mga tinatawag po nating mga believer? Ayan. Ito po mga believer na ito na tinatawag po natin, ito yung mga tao na hindi lamang po sila nanampalataya sa ating Panginoon. Hindi lamang po sila nagsimpatiya, kundi sila po yung mga taong handa po nila na tanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung ikaw po, ay binuksan mo na yung puso at isipan, sa ating pong Panginoon at inaniyahan mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, mananampalatay ka na ng ating Panginoon. Pero kung ikaw ay naniniwala lamang sa ating Panginoon at hindi ka pa, nagbukas ng iyong puso at isipan sa ating Panginoon, natawag lamang sa iyo sa 5 signs of growing faith ay sympathizer. Kaya mahalaga ho na tanggapin si Kristo as Lord and Savior. At ito na po. Pag ikaw po ay tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, remember, pag Panginoon mo ang ating Panginoon, siyempre, siya na po ang iyong susundin. Siya na ang iyong susundin. Hindi na siyempre yung sarili mo. Kaya ikaw po ay willing na makinig sa ating pong Panginoon kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. That is a commitment, At siyempre, pag tinanggap mo siya bilang Panginoon, matatanggap mo din yung tinatawag na kaligtasan. Hindi naman yung sinasabi, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas ka na. Hindi po ganon. It is a process, Ayan. Kahit pa sabihin natin, yung nasa kanan ng ating Panginoon, dumaan din sa proseso yun. Dumaan din sa process yun. Okay. So,
Ngayon, pagkatapos po ng believer, tinanggap na ng tao si Kristo as Lord and Savior. Ayan. So kaya nga, mahalaga ho yung tinatawag na 5 signs of growing faith in order to enter into the kingdom of God. Kailangan ho natin ang pananampalataya. Okay. So, ang pang-apat, para mapatunayan natin na tayo po ay lumalago sa atin ng pananampalataya, no? Kailangan ho natin na tayo ho ay maging alagad ng ating Panginoon. Disciple. Yan. Disciple ng ating Panginoon. Tagasunod ng ating Panginoon. Kaya pagkatapos natin tanggapin si Kristo as Lord and Savior, kailangan po natin siyang kailangan natin tayong maging alagad o tagasunod. Kaya, ang sabi po ng ating Panginoon, basahin po natin yung Lucas, ito po yung hinihingi ng ating Panginoon sa isa pong tao na nagnanais po na maging alagad o tagasunod po niya. Pabasahin po natin sa Luke chapter 14, verse 26 to 27 and verse 33. Ganito po ang sinasabi. Kung sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napuput sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga kapatid at mga anak at na mga lalaki at mga kapatid na babae at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaring maging alagad ko. In verse 27, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. In verse 33, kaya nga sino man sa iyo na hindi tumagi sa lahat niyan tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang ating Panginoong Hesus na po ang nagsabi, hindi maaaring maging alagad ko. Kaya hindi po madali ang maging alagad ng ating Panginoon. Speaking, ang mga taong sumusunod sa Panginoon, hindi po madali. Meron kasi mga tao sumusunod ayon sa kanila lamang na paraan at kagustuhan. Madali lang yon. Gusto niya sumunod, gusto niya ayaw. Ganun yun. Pero hindi. Kapag ikaw ay nag-commit na sa Panginoon bilang as Lord and Savior, susunod ka po sa Kanya. No? At magiging tagasunod ka ng ating Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. Ito dito po sa Lucas. No? Ayan. At kung meron po tayong nais na detalyado dito po sa ating pong dinidiscuss, meron po tayo yan sa ating pong mga videos sa Amazing God YouTube channel. Okay? So, ngayon, ang sunod po diyan, hindi lamang po yung tinatawag hong pagiging alagad. Ang pagiging alagad ho, meron pa hong dulo niya. At walang iba kundi po ang tinatawag pong pagiging church o kaya ay iglesia. Ayan. So, marami hong kaisipan ng tao na kapag sinabi hong church, yan ho ay building, samahan, reliyon, isang grupo, hindi ho. Ayon po sa tinatawag hong Ephesians, ganito dinidescribe ng ating Panginoon ang patungkol po sa church. Sa Ephesians chapter, yung tunay na iglesia, hindi ho yung iglesia lamang. Basahin mo natin ng Ephesians chapter 5, verse 22 to doon po sa susunod pong talata. Sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. In verse 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paano ang iglesia na sasakop ni Kristo, ay ganyan din naman ang mga babae pasakop sa kanyang sariling asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito at nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi nararapat maging banal at walang kapintasan. Ayan. Sabi sa 28, gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang sariling asawa, na gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Kapagkat walang sino man na napuput kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandila at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapat sinasalita ko tungkol. Take note. Sabi dito, ang hiwagang ito ay dakila, datapat sinasalita ko tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Hindi lamang po pala itong
tema dito ay para sa mag-asawa, kundi sabi ni Apostol Pablo, ang sinasalita niya ay patungkol, hindi lang ho sa mag-asawa, kundi ang binigyan ng specific talaga dito ng emphasize ay ang patungkol sa tinatawag na relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Gayunman, ito, ay umibig naman ang bawat isa sa kanya-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae gumalang sa kanyang asawa. Ayan. So, sa ating pong Panginoon, kapag ho napakinggan yung salitahong church, kay Kristo, kay Kristo na siyang husband ng church. Ayan. Simple, sa relasyon ng babae at lalaki, ang binibigyan ho ng pansin dito ay yung pong tinatawag na commitment, no? Commitment. Kay Kristo at saka sa kanyang iglesia, ang binibigyan din po dito ng pansin ay ang salitahong commitment. Kaya kapag ang isang tao ay naabot na niya yung tinatawag na level, no? Naabot na ng kanyang pananampalataya ang pagiging church o kaya pagiging kabiyak ng ating Panginoon, ito po ay larawan po ng commitment. Ayan. So tandaan po natin, ang sabi ho ng John chapter 3 verse 5, unless a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi po makakapasok dito. Ngayon, yung pong water na tinutukoy doon po, no, sa John chapter 3 verse 5, hindi po yung tubig na literal, hindi po yung bautismo. Kasi marami hong binautismohan sa tubig na pabalik-balik po sa kasalanan. Hindi po. Ang tinutukoy po doon ay yung bautismo mo sa krus ng Kalbaryo. Yan. Bautismo sa krus ng Kalbaryo. Ayan. Ito ho yung pakikipag-isa kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ho yung sinasabi ho ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sinasabi doon, datapwat ang sino man na kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bago nila lang. Ang lumang pagkatao ay wala na, siya ngayon ay bago na. Once ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo dito sa krus ng Kalbaryo, katulad ni Apostol Pablo na apostol ng mga hintil, na sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20 na ako'y napakong kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, no? Katulad ng apostol ng hintil. Kailangan po natin mapakong kalakip ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kapag namatay na yung lumang pagkatao, sabi nga dito po sa Romans chapter 6, verse 1 to 7, ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo sa krus ay kasama niyang ipinako, namatay at inilibing. At kapag ang tao ay kasamang ipinako, namatay at ilibing ng ating Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, tunay na pagsisisi. Ang sabi ho ng Romans chapter 1 verse 7, kalakip naman po siyang ibabangon ng ating Panginoon. Yan ho yung tinatawag na pagkabuhay espiritual. Yan ho yung tinatawag po na kapanganakang espiritual. Yan ho yung tinatawag na born of the Spirit. Ayan. Kaya pagkatapos po ng isang tao ay makipag-isa sa krus ng Kalbaryo, no? Gamit ho yung kanyang pananampalataya. Ang tawag mo diyan ay pagiging alagad ng ating Panginoon, no? Magkukumit siya ng buhay sa Panginoon at para makuha po niya yung pagiging iglesia. That is a committed life to Christ. Kaya mapansin po natin dito sa ating pong pinag-aaralan, napakalaga ho ang commitment sa ating pong Panginoon. Kaya kung nais po natin na tayo po ay pumasok sa kaharian ng Diyos, magkaroon po tayo ng personal na commitment sa ating Panginoon. At simple lang, kailangan po natin makipag-isa kay Kristo sa krus, doon sa krus ng Kalbaryo, upang ang luma nating pagkatao ay mamatay, ay ipako, mamatay at ilibing kasama ng ating Panginoon. Therefore, tayo po ay makakalakip na mabuhay ng ating Panginoon, ating spiritual, at makasama po tayo maghari ngayon sa millennial reign at sa mga darating pong panahon. Nawa po may nadagdagan po sa ating pong mga kalaman sa pagkakataong ito. At kung meron po kayong mga katanungan, malaya po kayo na mag-comment below. At sa atin pong pwede po niyo kaming kontakin sa ating pong messenger at handa po namin kayong paglingkuran. Kung nais po ninyo ng libre hong seminar o kaya pagtalakay patungkol po sa kaharian ng ating Panginoon, libre po kami. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng may kapal. God bless.
Ason.